Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Nagsimula ang eksena ng may isang disipulo na kumakatok sa pintuan ni Mui. Tinawag niya itong senior disciple at tinanong kung nasa loob daw ba ito. Hindi agad sumagot si Mui kaya nagpatuloy ang disipulo sa pagkatok. Napilitan si Mui na imulat ang kanyang mga mata. Halatang pagod na pagod ito. Umangon siya at lumabas ng silid upang tingnan kung sino ang nasa pintuan. Nakilala niya ang disipulong tumatawag sa kanya. Ito pala ay si Muchol. Tinanong ito kung bakit ito naparoon. Ipinaliwanag ng disipulo na 3 araw na daw itong hindi nagpapakita mula nang umalis ito sa Harmony Medicine Palace. Hindi rin siya dumadalaw sa morning training. Nagulat si Mui nang marinig ito. Hindi niya namalayang 3 araw na pala ang lumipas. Naalala rin niya na halos 7 araw siyang hindi nakakain ng maayos. Naalala niya ang nangyari noong natrap siya sa isang mapanganib na teknik. Sa Blood Tempest Sect sinabi niya kay Muchol na hindi niya napansin ang paglipas ng oras. Pagkatapos, hiniling niyang dalhin siya sa training ground. Habang naglalakad sila, napansin ni Muchol na may kakaiba kay Mui. Tahimik lamang siyang nagmamasid. Samantala, iniisip naman ni Mui na masarap daw sanang uminom ng alak sa ganitong oras. Pagdating sa training ground, nakita nila ang isang disipulo na nagtuturo sa iba. Sinusundan ng mga disipulo ang kanyang mga galaw. Inutusan nito si Murayan na itaas pa ang kanyang braso, at agad naman itong sumunod. Pinagmasdan ni Mui ang training ng mga disipulo, ngunit napansin nitong mahina pa rin ang mga disipulo. Mali ang galaw ng kanilang mga paa dahil hindi nila mapanatili ang balanse. Dahil dito, nagiging mali rin ang kanilang posture at kulang din ang lakas ng kanilang mga atake. Para kay Mui, kulang sila sa basic skills. Gayunpaman, maayos naman daw ang nagtuturo. Naalala niyang si Mujin ang pangalan nito. Sinabi nito na maganda daw at may ganitong tao na nagtuturo sa mga disipulo at itinatama din ito ang mga mali nito. Tuloy pa nito na marunong daw itong magturo at may kakayahang manguna, kaya sinusunod ito ng ibang disipulo. Naisip ni Mui na ang ganitong tungkulin ay dapat ginagawa ng senior disciple. Iniisip niyang mahiyain at kulang sa kakayahan ng dating may-ari ng kanyang katawan. Ngunit si Mujin ay may talento at tamang ugali bilang leader, kaya hindi daw katakataka na sinusunod ito ng mga kapwa niya disipulo. Tuloy pa nito na ito ay natural lang daw sa may mga talento at skills na bigyan sila ng pagkakataong ipakita ang kanilang kakayahan bilang isang martial artist. Ngunit nagdesisyon si Mui na babaguhin ito. Matapos ang training, sinabi ni Mujin na tapos na ang pagsasanay. Pagod ang mga disipulo at napansin nilang mas naging mahigpit ito. Nakita nila si Mui at agad itong binati. Sinabi ni Mui na ayos lang siya. May ilan na nakapansin na parang may nagbago sa kanya. Lumapit si Mujin at humingi ng paumanhin dahil abala siya sa training. Napansin ni Mui na hindi ito bumaba ng maayos mula sa hagdan, na isang kawalang galang sa nakakataas nito. Yumuko naman si Mujin at nagpapasalamat ito dahil hinayaan nitong siya ang maging head disciple at magturo sa kapwa nito disipulo. Ngunit sinabi ni Mui na siya na daw ang hahawak ng training simula ngayon. Nagulat si Mujin at ang ibang disipulo sa kanilang narinig. Ipinaalala ni Mujin na si Mui mismo ang nag-utos noon na siya muna ang papalit bilang head disciple. Ngumiti naman si Mui at na naiintindihan daw nitong nais ni Mujin na maging head disciple. At dito ay sinabing, ang head disciple ay isang alagad na may kakayahang magtagumpay sa tungkulin bilang pinuno ng sekta. Ipinaliwanag ni Mui sa sarili niya na kakaunti na ang mga senior disciple dahil sa nangyari sa sekta. Kaya mas mahalaga na hubugin ang ikalawang henerasyon. Alam din niyang kailangan niyang matutunan ang Purple Aura Circulation Technique, na para lamang sa head disciple at sect leader. Kaya determinado siyang kunin ang posisyong head disciple. Tinanong siya ni Mujin kung may karapatan daw ba ito na maging isang head disciple. Ipinaalala niya ang nangyari noong umatake ang kalaban, at kung ano ang nagawa ni Mui noon. Tuloy pa nito, na kahit daw na sinabi ng mga elders na wag itong basta-bastang umatake ay hindi pa rin daw ito nakinig. Ngumiti na nga lamang si Mui sa sinabi ni Mujin. Sumang-ayon si Mui sa lahat ng sinabi ni Mujin, ngunit sinabi niyang pananagutan niya na ngayon ang kanyang tungkulin. Tinanong ni Mujin kung paano daw sila magtitiwala sa kanya. Lumapit si Mui at malinaw na sinabi nito na hindi siya humihingi ng pahintulot ngunit ipinapalam lamang niya ang kanyang desisyon.
Kinabahan si Mujin sa pagbabago ni Mui. Napaisip ito kung itong lalaking ito daw ba nakaharap niya ang parehong senior disciple na kilala nito. Sinabi ni Mui na siya na ang mamumuno sa training simula kinabukasan. Kung may reklamo ito, maaari daw itong sabihin pagkatapos ng training. Sinabi ni Mujin na parang ibang tao na siya ngayon. Sumagot si Mui na nagbabago ang mga tao kapag nakaligtas sila sa bingit ng kamatayan. Nalito ang ibang disipulo at nagtanong kung talagang bang si Mui na ang manggembuna sa kanilang training session. Sinabi ng ilan na baka umatras na si Mujin. Ngunit may mga nag-aalala dahil alam nila ang dating kakayahan ni Mui. May dalawang disipulo ang nagdesisyong kausapin siya. Kinagabihan, pumunta sila sa silid ni Mui at kumatok. Tinanong sila ni Mui kung bakit sila naroon. Sinabi nila na may gusto silang pag-usapan na hindi dapat marinig ng iba. Kinuha ni Mui ang kanyang espada at sinabi na handa daw itong makinig. Paglabas ni Mui ng silid, nagulat ang dalawang disipulo nang makita siyang may hawak na kahoy na espada. Hindi yon ang nakasanayan nilang makita sa kanya. Sinabi ng kaibigan ni Muraya na bawiin na ni Mui ang sinabi niya kanina. Ipinaliwanag niya na umatras lamang si Mujin para protektahan ang kanyang imahe. Tila kalmado lamang si Mui at tinanong nito kung si Mujin daw ba ang nag-utos sa kanila para puntahan ito. Sumagot ang bata na kusa silang pumunta. Sinabi ni Mui na wala silang karapatang makialam at sinabi na kakalimutan na lamang nito ang narinig niya kaya bumalik na lang daw ito sa kanilang tinutuluyan. Ngunit hindi agad umalis ang dalawang disipulo. Nakiusap ito na pakinggan ang kanilang panig. Sinabi niyang hindi nila ito ginagawa dahil galit sila, kundi dahil gusto nilang matuto mula sa isang taong may kakayahan. Tuloy pa nito, mahina daw si Mui at hindi raw sapat ang kanyang kakayahan upang manguna at maging isang head disciple. Saad pa nito, na nagiging sakim daw si Mui sa posisyon. Dagdag pa nila, na hindi sila susunod sa isang leader na mas mahina kaysa sa kanila. Nagbago naman ang aura ni Mui at naging malamig ang kanyang boses. Sinabi nitong, bumaba na daw ang kalidad ng sistema sa Mount Hua Sect. Sinabi pa nitong naiintindihan niya ang kanilang punto, pero dahil nagdududa sila, papatunayan niya daw ang kanyang kakayahan. Inutusan niya silang maghanda at bunutin ang kanilang mga espada. Nagtaka ang isa kung seryoso daw ba ito. Sumagot si Mui na seryoso daw siya at papatunayan niya daw ito. Sumugod ang kaibigan ni Murayan, ngunit sa isang galaw, napatalsik ni Mui ang kanyang espada at tinamaan siya sa leeg gamit ang hawakan nito. Bumagsak ang bata at nahirapang huminga. Sumunod naman ang isa pang disipulo, ngunit sa isang simpleng galaw ay napatalsik din ni Mui ang kanyang espada at napaurong ito. Sa isang iglap ay agad silang natalo. Sinabi ng bata na talo na silang ngunit sumagot si Mui na halata naman daw. Hinawakan nito ang damit ng isa at sinabing, kailangan pa daw nilang matuto ng leksyon. Kinabahan ang bata at napagtanto niyang nagkamali sila sa kanilang nagawa. Matapos iyon, tinanong ni Mui kung sapat na ba ang nakita nila. Sumagot ang dalawa na oo. Ipinaalala ni Mui ang sinabi nila kanina, na kung may ibang susubok na kalabanan siya, madadami rin daw sila. Tinanong ni Mui kung mas mahina ba daw siya kaysa kay Mujin. Sumagot ang bata na mas malakas daw si Mui. Tinanong nito ulit ang isa pang disipulo kung iniisip pa rin ba nitong mas mahina siya sa iba pang disipulo. Sumagot naman ito ng hindi. Sinabi ni Mui na tapos na daw ang kanilang usapan. Lahat naman daw ay nagkakamali, at kakalimutan na niya ang nangyari. Pinauwi niya sila para magpahinga dahil may training pa kinabukasan. Nagpasalamat naman ang dalawa at umalis habang nagtutulungan. Pagkaalis nila, nagsalita si Mui at tinanong nito kung hanggang kailan daw ito magtatago. Lumabas ang taong iyon, ito pala ay si Muchol. Tinanong nito si Mui kung alam ba niya sa simula pa lang na naroon siya. Sinabi ni Mui na masyado naman dong halata ang kanyang presensya. Tinanong niya ito kung bakit siya nagtatago. Ipinaliwanag ni Muchol na nakita niya ang dalawang disipulo na papunta kay Mui, kaya sinundan niya ito para siguraduhin na walang mangyayaring masama. Inamin niyang hindi niya inaasahang mananalo si Mui. Tinanong niya nito kung matagal na bang itinatago ni Mui ang kanyang tunay na lakas. Napansin ni Mui na karamihan sa mga disipulo ay may distansya sa kanya o minamaliit siya. Ngunit iba si Muchol, palagi siyang tinutulungan nito. Naisip ni Mui na simple lang ang dahilan, mahina ang dating siya, kaya kailangan nito ng tulong. Sinundan siya ni Muchol dahil nag-aalala ito.
Napagtanto ni Mui na matagal na siyang pinuprotektahan ni Muchol. Para makapagpaliwanag, sinabi ni Mui na hindi niya itinago ang kanyang lakas bagkus may bago lang siyang naunawaan. Nagulat si Muchol sa sagot ni Mui. Sinabi ni Mui na ipapaliwanag niya ito sa training kinabukasan. Kaya pinauwi niya si Muchol dahil gabi na. Umalis si Muchol ngunit iniisip pa rin ito ang mga nangyayari. Sigurado siyang ang ginamit ni Mui ay isang basic na teknik, ngunit tila napakaganda daw ng pagkakagawa nito. Nagtaka siya kung saan ito natutunan ni Mui. Dati daw ay mahina si Mui sa paningin niya, pero ngayon ay nagbago na ito at aabangan daw niya ang training nila bukas. Samantala, iniisip ni Mui kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sinabi. Lumipat ang eksena sa tirahan ng mga disipulo. Ikinwento ng dalawang bata kay Muraya na natalo sila ni Mui at sinabi nilang iba na daw ito ngayon. Sinabi ng isang disipulo na hindi daw sila dapat padalos-dalos dahil muntik na silang mapahamak. Tumayo si Murayan at pinatigil sila. Sinabi nitong, maghanda na sila para sa training. Umalis naman ang dalawa habang nagtutulungan at nakita naman ito ni Mujin ang kanilang kalagayan at tinanong kung ano ang nangyari sa dalawa. Ipinaliwanag ni Murayan ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Mujin na pagsasabihan niya ang mga ito mamaya. Nagulat si Murayan at nagtanong kung bakit. Sinabi ni Mujin na hayaan na lamang si Mui na harapin ang sitwasyon. Naniniwala siyang kusa itong actress kung malaman nitong hindi ito karapat-dapat para sa posisyon. Sinabi rin niyang hindi tama ang ginagawa nilang patago. Sinabi ni Murayan na nag-aalala lang sila sa kalagayan ni Mui. Pinatigil siya ni Mujin at sinabing siya na ang daw bahala. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa training ground. Nasa itaas si Mui at nagsabing, may sasabihin siya bago magsimula. Napansin ni Mujin ang pagbabago kay Mui at ang kondisyon ng dalawang disipulo. Nagtaka ito kung may tinatagong lakas si Mui o hindi kaya ay tinutulungan ito ni Muchol. Nagpasya si Mujin na maghintay at obserbahan ang sitwasyon. Sinabi ni Mui sa lahat na mahina sila at maraming dong dahilan para maging malakas. Pero iisa lang ang dahilan ng kahinaan nila, kulang daw sila sa basic. Ipinahayag niya na mula ngayon, magfo-focus sila sa iisang teknik, ang six-fold combo sword technique. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Mui. Ipinaliwanag ni Mui na alam niyang gusto nilang matuto agad ng mas mataas na antas ng teknik. Ngunit may nagsalita at nagtanong kung may mali ba roon. Tumahimik si Mui at tiningnan lamang nito ang mga disipulo. Lumingon ang lahat at nakita nilang si Murayan ang nagsalita. Tinanong ni Murayan kung mali bang gustong matuto ng mas mabilis. Naniniwala itong kailangan niyang hamunin si Mui dahil wala nang iba pang gagawa nito kundi siya na lamang. Nagulat ang dalawang disipulo sa kanilang narinig at tila naguluhan na din ang mga kapwa nito disipulo. Dahil dito, direktang sinabi ni Mui na kung may reklamo daw ito, ay umakyat daw ito. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.